Hello, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kamaestro, mga kapanalig, at mga kaibigan. So ngayon po ay araw ng Linggo sa ating bansa sa Pilipinas at petsa at 31 katapusan. Kamusta po kayo? I hope everybody, all of you are okay, doing well with the grace of our Lord. So yung ating devotion for ngayon sa araw na ito ay hango mula sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8. So, sabi sa English, ito ang sinasabi. For the grace you have been saved through faith, and it's not your own doing. It's the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Okay, sa Tagalog, ito po ang ibig sabihin ng pag-uusapan natin ngayon, araw na ito. So sabi sa Epeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9. Sapagkat sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo'y nailigtas sa pamamagitan ng ating faith or pananampalataya. Ito ay gift or kaloob ng Diyos na hindi mula sa ating mga sarili o sa inyong mga sarili. Hindi rin ito bunga ng inyong mga gawa. It's not also the fruits of our actions. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Okay? So, ibig sabihin, even though tayo ay mga payos, tayo ay mga relihiyoso, we believe in our religion or denomination na meron tayo, pero huwag nating ipagyayabang na ang relihiyon na yan ang tunay na makapagliligtas sa atin at i-explain ko yan sa inyo mamaya ayon dito sa banal na scripture. Ano ba yung detalyeng pagpapaliwanag dito sa buod kay sa kabuuan nitong Efeso chapter 2 verses 8 and 9. So ating i-explain by detail. Una, sabi dito, sapagkat sa kanyang o sa kagandahang loob. Sapagkat sa kanyang kagandahang loob o sapagkat sa kagandahang loob. Ano bang ibig sabihin nito? Ang kagandahang loob o biyaya ay nangangahulugang hindi dapat o hindi karapat-dapat na pabor. It's not a righteous favor. This is a gift. Ito ay regalo mula sa Diyos na hindi natin pinaghirapan o inaasahan. So, itong kindness ay hindi pabor. This is a priceless gift, a precious gift that God had given to us na we did not exert effort. Okay? We did not even expect it. Hindi natin inaasahan. So sa konteksto ng kaligtasan, okay, ang Diyos ay nagbibigay ng kapatawaran. God is giving His forgiveness. Okay? At buhay na walang hanggan, which is the eternal life. Hindi dahil mabait tayo. It's not good, we are kind. Okay? Kundi dahil ang Diyos ay mahabagin. God is merciful, God is mercy, and God is love. Yun, okay? Next, ang biyaya ang pundasyon ng kaligtasan. Okay? Pangalawang detalye. Kayo'y naligtas. So we were saved. Nakuha natin ang salvation. Okay? Ang salitang naligtas ay tumutukoy sa pagkakaligtas natin mula sa ating mga kasalanan. Okay? Kamatayan at walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. So nakadepende sa atin kung paano natin maililigtas ang ating mga sarili sa ating mga kasalanan. Of course, tayo ay sinilang na may mga venial sin, mga minanang kasalanan sa ating ninuno, no? Ating ninuno, si Eva at si Adan. Okay? At ang ganti, okay, sa pagkakasala ng ating mga ninuno ay ang ating kamatayan. Kaya nga wala ng immortal na tao. Pero bakit ba tayo nahihiwalay? Kailangan natin ng eternal life. Sabi nga dito sa mundo, itong mundong ating ginagalaw, this is not really our citizen. You are not Filipino, American citizen. This is not really our citizenship. We are not citizen of this world. Bakit? Kasi yung eternal life natin, yun ang meron citizenship. Kaya nga eternal, walang hanggang buhay. It will never die. Okay? So lahat tayo, whether we like it or not, you are rich, poor, whatever status you are, enjoying or not enjoying here in this world, still all of us will die.
Okay? At paano nga natin matatamo ang walang hanggang kaligayahan ng ating eternal life, okay? Huwag nating mahiwalay tayo sa Diyos, okay? Kaya nga meron tayong dini-discuss na pagkakaligtas o kaligtasan o salvation. Kaya lagi kong inuulit-ulit sa aking mga mensahe na tatlong bagay lang naman ang makapaghihiwalay ang makapagpapalapit lahat sa atin para ma-consider tayo ng ating Panginoong nasa langit na makabilang sa kanyang napakagandang kaharian. Yung pride of lust, pride of sight, and the pride of life. So, alam niyo ng ibig sabihin dahil na-discuss ko yun sa mga nakaraang vlogs ko. Okay? Paano natin makukuha ang kaligtasan? Ang kaligtasan ba, ang ibig sabihin, ito yung pagtatama ng ating relasyon sa Diyos. We will be saved if we will consistently and continuously having a good relationship with our God. Sa paanong paraan? Always bring Him to our hearts. Always let Him comes into our hearts, into our minds, into our soul. Maging bahagi siya ng ating activity. Hindi lang sa oras na tayo ay gumising, hindi lang sa oras na tayo ay kumain, hindi lang sa oras na tayo ay matutulog na, kundi sa bawat sandali ng ating buhay, always welcome God into our hearts. Then we will be saved. Of course, hindi lang we welcome, of course, you need to know your obligation as Christian. Hindi ibig sabihin na ikaw ay isang mananampalataya ay maliligtas ka na. It's not by faith. Hindi lang sa paggawa ng mabuti, kundi pagsunod sa kanya ng matuwid at ng mayroong kababaang loob. Okay? Ang kaligtasan ay pagkakaroon ng bagong buhay na walang hanggan, explain ko na kanina. We will have an eternal life if we will be saved, and that is by having a direct connection to our Father God. Okay? At ang kaligtasan ay hindi lang pang-future, hindi yan pang sa hinaharap. Ito ay kasalukuyang katotohanan para sa mga sumasampalataya. Okay? This is the present, okay, reality, truthful reality to those who believes. Okay? Ang buhay ay napakaiksi lamang. Hindi natin alam, may plano pa tayo bukas na wala na tayo. Yung mga namatay, no? May plano pa siya kanina na gagawin na wala na siya. So life is so precious. Life is so wonderful, and life is so awesome to appreciate, and let us enjoy our life by acknowledging, praising, adoring, thanking God, repent, and supplicate in everything that we do, in everything that we think. Let us welcome, let us invite our God into our hearts para magkaroon tayo ng tinatawag na salvation. But the invitation that we will have to our God should also manifest sa ating mga actions, sa ating mga ginagawa. Okay? Sa pamamagitan, no, nahirapan ako mag-Tagalog, okay? Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pananampalataya ang siyang paraan kung paano natin tinatanggap ang biyaya ng Diyos. Hindi lang ito basta paniniwala na may Diyos. It's not just a belief that there is God, kundi it's a faith and trust that we have Jesus Christ na nagbuwis ng kanyang buhay, nagkaroon ng kamatayan at muling nagkabuhay para sa atin. Ang pagtanggap sa kanya bilang ating tagapagligtas, Savior, and God, aside from our divine Creator. And sabi nga, no, gasgas na sinasabi ko, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman ang makakaparoon sa tahanan ng aking Ama without o hindi nagdadaan sa akin. So dapat ay kilalanin din natin si Jesucristo bilang ating tagapagligtas at Diyos at magiging daan natin patungo sa kalangitan, sa kaharian ng ating lumikha. Ito'y kaloob ng Diyos. Okay? This is a gift
from God at hindi ito nanggaling sa iyo. Ipinaalala ni Pablo, no, ni Peter, na ang kanyang, ni Paul rather, na ang kanyang kaligtasan ay hindi dahil sa sariling gawa o kakayahan. Okay? Ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa sarili nating gawa o kakayahan. Hindi natin ito kayang bayaran. We cannot pay. We cannot work for it o marapatin. Okay? Maging ang pananampalataya ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Isa ring pagpapakita ng kanyang biyaya. Hindi ito bunga ng mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman, okay? Ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating mga gawa. Hindi mo sasabing, maliligtas na ako kasi gumagawa ako ng mabuti, maliligtas na ako kasi tumutulong ako. That is one of the good manifestations of a Christian-like manner. Pero hindi yun ang sinasabi dito. Dahil hindi ito makukuha sa ating mga gawa. Okay? Hindi ito bunga lamang ng ating gawa. Kaya't wala tayong dapat ipagmalaki. We should not boast about our salvation. Walang sinuman ang maaaring magyabang sa harap ng Panginoon. We cannot boast in front of God. Ikaw ba ang pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamagandang babae, pinakamagandang lalaki sa mundo? We cannot boast God because God is perfect and He has everything. And all of us people, creations of God, has our own imperfections. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang o pagmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Bakit sinasabing walang sinuman ang maaring magmayabang sa harap ng Diyos? Dahil itong salvation, hindi ito nakukuha lamang sa dasal, pag-aayuno, pagtulong o pagiging relihiyoso. Ang linaw ha? Okay? This is not enough for us to receive the salvation ng ating kaligtasan. Kung kaligtasan ay dahil sa gawa, magiging palalo ang tao. Pag inisip natin na ang kaligtasan natin ay dahil, maliligtas kami, no? When you are helping, we're doing charity, you are exposing that to people, pagmamayabang yun. Kaya sabi nga ng Panginoon, kung mayroong ginawa ang iyong kanan, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwa. Because God knows what we are doing. Hayag man o hindi hayag. Because He has the most powerful CCTV. 24/7 nakatingin siya sa atin. Hayag man o hindi hayag. Okay? Yung ating mga nasa isip, yung ating nasa puso, yung ating mga ginawa o ginagawa. God knows it. Okay? Pero dahil sa regalong ito ng Diyos, itong salvation na 'to, ang tamang tugon ay papasalamat. Okay? Pagpapasalamat at pagpapakumbaba. So, ang tamang tugon para magkaroon tayo ng kaligtasan o salvation, inuulit ko, hindi lamang ito basta nakakuha sa ating pagiging prayerful, pagiging madasalin, pag-aayuno, okay? Charity, pagtulong, o pagiging pious o relihiyoso. Dahil nga 'pag yan ang ating inisip, magiging boastful tayo, magiging palalo tayo, magiging mayabang tayo. So, hindi yan kalooban at hindi yan kagustuhan ng Panginoon. Dahil itong kaligtasan, itong salvation, this is a wonderful, a precious gift that God has given to us. Dahil ito ay isang regalo ng ating Panginoong nasa langit. At ang tamang tugon para magkaroon tayo ng kaligtasan ay by expressing our thanks, pasasalamat at pagpapakumbaba. Okay? Para tayo maligtas ay hindi lamang tayo basta nananampalataya. Hindi lamang basta tayo nagdarasal. Hindi lamang basta tayo ay nag-aayuno o tumutulong, kundi yung consistent, patuloy na pagsunod sa kanyang decree, sa kanyang kautusan ng may kababaang loob. Okay? Ang buod, ang kaligtasan, sinasabi nga ay biyaya ng Panginoon. This is a gift of God to us. Our salvation is a precious, okay, gift that God had given to us. This is free, libre. Hindi dahil sa gawa ng iyong kabutihan, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya or faith.
Hindi natin ito kayang kitain, okey? Hindi natin kayang kitain o hindi natin kayang bilhin ang ating kaligtasan dahil ito ay kaloob ng Diyos na dapat nating tanggapin ng may pananampalataya. So, our salvation is a gift of God to us that we need to accept because or through our faith in Him. Okay, we should have, and it's really very imperative, important for us to acknowledge the power of our divine creator, our Alpha and Omega, the creator of heaven and earth, the creator of everything that we are seeing here in this world, and His Son, Jesus Christ. Kailangan natin silang i-acknowledge kasi sinabi nga, dahil sa sobrang kabutihan ng Panginoon sa atin, ating Father God, even the life of His only begotten Son, even Jesus, He gave His life for us para maligtas sa ating mga kasalanan. Kaya huwag tayong madamot, huwag tayong makasarili sa ating Panginoon, okey? Yung mga biyayang ating natatanggap, okey, huwag nating sarilinin kung tingin naman natin ay labis-labis. Kaya ang sabi ng Panginoon, "Love your brethren." Mahalin mo ang iyong mga kapatid, maging ang iyong mga kaaway. Bagamat sinabi ng Panginoon na, "Wag mo silang palaging bigyan ng isda, turuan mo silang mangisda." Okey, yun lang. So, nakadepende yung ating pagiging matulungin, nakadepende ang ating pagiging kind-hearted, having a generous heart. Kaya nga tayo binigyan ng Panginoon na tinatawag na wisdom and discernment is for us to discern. Ano ba yung idinidikta ng Holy Spirit sa akin, sa aking mga pagdedesisyon? Tama bang tumulong ako sa ganitong tao dahil naaawa lang ako? Tama bang ganito? So, we should always ask the guidance and the protection of our Father God in heaven in all the undertakings, in all the decisions that we are making. Sabi nga sa Proverbs 5 and 6, gasgas na yan sa akin, palagi kong binabanggit, 'di ba? Trust in the Lord with all your hearts and do not lean on your own understanding. In all your means or ways, submit to Him and He will direct your path straight. Panghawakan natin yan. Kung tayo mga tao ay nabiyayaan ng talino, ng yaman, and everything, our life is almost perfect. Okay? Have this life, have this life be a blessings to other people. And that's what God wants us to do. Hindi naman ibig sabihin yung mga mayayaman lamang ang nakapagbibigay ng biyaya sa ating kapwa. Ikaw kung ikaw ay isang nagbabasa ng Bibliya, naiintindihan mo, may nagre-rema sa'yo, just sharing the gospel of God is an act of kindness that God wants us to do. Baka yun pa nga ang makapagligtas sa atin sa salvation. Kaya sinasabi nga yung pag-e-evangelize, ang pamamalaka ng salita ng Diyos. Meron tayong puntos na nakukuha sa kalangitan, 'di ba? May puntos tayong nakukuha sa kalangitan kasi naibabalik natin ang ating mga kapatid na nawawala ng landas. Naibabalik natin, nai-introduce natin siya sa ating Panginoon. So, dapat gano'n. Kaya sinasabi dito, sa buod na 'to, walang sinuman sa atin ang puwedeng magmalaki. We should not boast, rather we should thanks at maglingkod sa Diyos ng may kababaang loob. How are we going to serve God? By following His decree or divine rule? By putting our faith into action. Sabi nga, "A faith without action is dead." Hindi puwedeng nananalangin tayo, nagdarasal lang tayo. I will give you a definite example, okay? Halimbawa, may lumapit sa iyo, okay? I am a believer, a true follower of God, a true follower of Jesus Christ, true follower of divine creator. Tapos may lumapit sa akin, humihingi ng tulong. Kita mong kailangang-kailangan between life and death. Hindi puwedeng, "Okey kapatid, ipagdasal natin ang iyong anak, okay? We should have our faith healing, but he really needs medication, okay? Immediate, critical. Ba't alam mo sa sarili mo na meron kang kakayahan?" Hindi hindi natin
puwedeng daanin dasal lang, we should also put into action, act on our faith. Kasi nakikita natin ano nadi-discern ng Holy Spirit sa'tin, kailangan gamitin niyo ang medisina kasi yung bata kailangan ng nebulizer. Sa halip na ipagdasal lang natin, let us also act on our faith. We do believe we have faith healing, we believe in the faith of God, but kaya ginawa ang medisina, kaya may mga doktor, sila ang magiging kasangkapan ng Panginoon para maligtas yung ating buhay. So, gano'n, share your blessings. Kaya nga yung sabi ng Diyos, ang kaligtasan hindi natin dapat ipagmalaki, kundi dapat nating ipagpasalamat. We should thanks God by merely following God with humility. There's no need for us, okay, to always tell. But sometimes we need to tell as a proof of testimony. But it's really very nice and wonderful if people sees us, nakikita nila tayo that we are acting based on what our heart desires, yung kaloob ng Panginoon sa ating puso, na nakikita nila na ikaw ay tumutulong ng hindi mo na sinasabi. Kasi mas magandang katuruan yon, mas magandang testimony yon sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalo't higit sa iyong mga kapamilya. Alam naman po natin na napakahirap sa ating mga believers na akayin papalapit sa ating Panginoong Diyos, papalapit sa kanyang bugtong na anak na si Kristo, ang ating mga kapamilya, lalo't-lalo na alam nila kung ano ang ating nakaraan. Kilala nila tayo na dati tayong pasaway, dati tayong masama ugali, palamura. It's really very hard and difficult for them to be enticed, to be persuaded to follow you kung patuloy at patuloy ka pa rin sa mga gawaing ginagawa mo, even though sabihin mong ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay isang born again Christian, ikaw ay isang relihiyosong Katoliko, Sabadista, whatever denominations you are embracing with. It's on how we act on our faith for us to convince, persuade people to follow us on what we are doing kasi nakita nila yung changes sa'yo. Kaya 'wag natin ipagmayabang. Maliligtas tayo kasi lagi akong tumutulong, nagbibigay ako lagi ng 1,000,000 dito sa mga mahihirap na ito. But saan bang ba galing yung 1,000,000 na yun? Baka kita mo yan sa iyong mga pasugalan, kita mo yan sa iyong panlalamang. So we cannot deceive God. What God wants us to do is to share our blessings sa pinaghirapan natin at hindi natin dapat ipagyabang, okay? So ito ang puso ng ating ebanghelyo. Ang kaligtasan mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na namatay, nabuhay, nagmuli para sa atin. Again, malapit na yung end times, okay? Yung totoo at wagas na nakakakilala, sumasampalataya sa Panginoon, sumusunod sa Kanya, ako hindi ko rin alam kung saan ako mapupunta, pero tina-try at sinusubukan kong mabago yung mga gawi ko dati. Kahit papaano'y baka naman makakasama sa rapture, but I cannot tell you, we cannot tell who will be in the rapture kasi lahat tayong mga tao, ma-high priest man 'yan, pastor man 'yan, pari man 'yan, anumang relihiyon, lahat tayo ay vulnerable and weak. Nakadepende sa kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo maliligtas. So yun lang po, yung salvation dapat kasi nai-explain, nadi-discuss itong salvation sa ating mga kababayan para maintindihan nila na hindi lamang ang pagiging kind, mabuti, paladasal, pag-aayuno, okey, at pagcha-charity, pagtulong ay masasabing ligtas na tayo. The true kaligtasan ay sa pamamagitan ng pag-accept sa ating divine creator, follow His Son Jesus Christ sa present generation natin, then act on our faith, then we will be saved. Act on our faith with kababaang loob, with humility, okay? Salvation is not boast. Hindi natin puwedeng ipagyabang, as being said a while ago dito sa ating teksto or devotion sa araw na 'to. Once again, if this is the first time that you're watching me here in my Facebook page, please consider to follow, like, and share para marami po ang mahayuan
Okay, this modern time, we should use our social media account in spreading the words of God instead of spreading hatred, spreading war, spreading kung ano-ano man. Okay? Kung kayo ay may mga personal na issue, payo lang sa isang tao, direkta mo sa kanya, i-rebuke mo siya ng personal. O kung mag-rebuke ka na social media, please don't name tag. Wag natin i-name tag, wag natin banggitin ang kanyang pangalan. Okay? Puwede ka magpasaring, pero you are not putting him or her into blame. If you have personal issues with him, okay, nangutang siya sa iyo, wag mong direktahang ipahiya iyan sa social media. I-rebuke mo ng i-rebuke ng personal hanggang maano mo yung puso niya. So once again, ito po ang inyong guro, Maestro Manalo, always saying spread love, kindness, quote unquote positivity. Bye for now and see you in my next vlog.